kapuso, maghahatid ng lagay ng panahon ngayong gabi, isa sa mga weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center. Walang iba kundi si Amor La Rosa. Magandang gabi sa iyo, Amor. Maraming salamat, Ms. Mel. Mga kapuso, kasabay ng lalo pang paglayo ng Typhoon Koinu o yung dating bagyong Jenny ang unti-unti namang paglapit ng low pressure area na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Huling namataan ng pag-asa ang nasabing low pressure area sa line 1,560 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ngayong Sabado o Linggo na po yan inaasahang papasok sa PAR. At ayon sa pag-asa, sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo pero posible pa po itong magbago kaya patuloy na tumutok sa updates. Bukod dyan, makikita rin sa wind forecast map ng Metro Weather na may isa pang namumuong sirkulasyon na halos katabi lang ng minomonitor natin na LPA. Hindi natin inaalis yung posibilidad na mabuo rin yan bilang sama ng panahon o bagyo sa mga susunod pang araw. Patuloy pong umantabay, lalo tayong sa pag-asa, merong 2 o 3 bagyo na posibleng mabuo o pumasok dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong October. At kapag ganitong buwan mga kapuso, pwedeng mag-recurve o lumihis po yan palayo dito sa ating bansa. Pero may chance rin ng landfall o maaari po yan tumama dito sa Luzon o kaya naman ay sa Visayas area. Samantala, yung papasok na LPA, mababa pa ang tsansang magkaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero dahil meron pa rin pong hanging habagat o yung southwest monsoon at ganoon din yung localized thunderstorms, asahan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may mga pag-ulan sa Zambales, Bataan, ganoon din sa Mindoro provinces. Sa hapon, halos buong Luzon na po ang uunanin, kasama dyan ang Central Luzon, ilang bahagi ng Northern Luzon, Bicol Region at natitirang probinsya dito sa Mimaropa at pati na rin sa Calabar Zone. Pagdating naman ng linggo, may ulan ulit bandang hapon pero kumpara po nung Sabado, bahagyang mababawasan yung mga malawakang pag-ulan. Sa Visayas naman mga kapuso, may chance na po ng ulan bago magtanghali bukas. At posibleng magtuloy-tuloy yan hanggang hapon at meron mga malalakas sa pag-ulan. Dito yan sa Negros Provinces, Cebu, Bohol at pati na rin sa ilang bahagi ng Leyte Provinces. Kaya maging alerto po ang mga kapuso natin dyan. May mga kalat-kalat na ulan din sa linggo ng hapon sa ilang bahagi ng Visayas. Samantala, sa hapon din inaasahan ng mga pag-ulan sa halos buong Mindanao. Yung mga nakikita po ninyo na nagkukulay orange at kulay red dito sa ating mapa. Ibig sabihin po niyan, yan po yung mga malalakas na pag-ulan o heavy to intense rains na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya maging alerto po at syempre makipag-ugnayan po si LGU kung kailangan po ninyong lumikas sakaling magtuloy-tuloy ang matitinding buhos ng ulan. Ganito rin ang posibleng maranasan pagsapit ng linggo kaya sa mga kapuso natin, doble ingat pa rin. Dito naman sa Metro Manila, naku, mataas din po ang tsansa ng ulan, lalo na po yan pagsapit ng hapon o gabi. Kaya kung maglalaba ngayong weekend, mas maganda kung maaga nyo po yan gagawin. At syempre, bantayan na rin pong maigi ang mga sinampay. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.